God is good. All the time. God is good. Pagpapalain natin ang ating Panginoong Kristo. Bago tayo makapag-umpisa, ay ilalarawan po natin na dapat ba talaga tayong mag-aral ng ganito? Dahil marami po sa ating mga Katoliko, marami silang mga pananaw na hindi naman naika natin kailangan makailaman yan. Hindi kailangan respeto, kinaika natin sila. Kaya naika natin sila, pare-parehas na matika tayo ng Diyos. Dahil, pero po kasi minsan na pag kami ay nangangaral po na magsisip ng simbahan o apologetic, pero po minsan mga nagagalit. Para maintindihan po natin, dahil baka mamaya i-open po kayo, ay pupunahin po na natin ang purposes. Kailangan ba itong gawin ito? Bakit ang mga pari natin ay hindi ginagawa ito? Dahil sa tunay na simbahan po nasa Biblia, meron po kanyang-kanyang dapat ugaliin. At ito sa akin po matindalin isa, sulat po ni Apostol Pablo sa 3:15 na unang Timoteo. Ano bang sabi? Ngunit, ayan. Ngunit kung ako'y magluhat ng habang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa simbahan ng Diyos. Ayun. Ibig sabihin, tinuturo yun pala sa ating mga Katoliko na dun sa kanyang tunay na simbahan, meron po palang dapat ugaliin. Yung may magtanong, yung may magsugal, yung may magsabog. Basahin natin kapatid na JP para klaro, sitas, dahil kung ang inulam namin kanina ay tayo naman ay mag-uulam ng natapotapong na mga kapitulo, versikulo. Sa 12 hanggang 13 ng Ecclesiastes, o Ecclesiastes 12:13. Ano ba ang sinasabi? Ito ang wakas ng mga bagay. Nanalagyan sila. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Lalapakan natin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaliwanag na, naiintindihan natin sa tatlong talata lamang na yung dapat po pala natin ugaliin sa tunay na simbahang nasa Biblia ay yung magsunod sa utos ng Diyos. Amen? Amen. Ngayon, ano ba yung isa sa dapat ugaliin na siyang magsunod sa utos ng Diyos? Basahin natin ulit sa 28:20 sa Mateo. Ano pong ating mababasa? Iba na yung ang ating sunod na nabasa. Sige, basa. Na ituro ninyo sa kanila na ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ayun naman pala. Ibig sabihin, isang utos sa dapat ugaliin sa tunay na simbahan na siyang pagsunod sa utos ng Diyos ay yung pagtuturo. Minsan may nagkaroon sa akin maganda, hindi ko alam kung chismosa. Naman ikaw brother, ang nakasulat naman ganyan, pagtuturo. Hindi naman yung ginagawa niya, panira. Teka po muna, Lola, nag-bless ako. Alam niyo po Lola, ganito po kasi yan. Tama po, pagtuturo. Ano ba yung konteksto ng pagtuturo? Dahil maraming uri ng pagtuturo. Pero ito, ituturo ko. Ituturo ko na. At meron naman yung pagsasalita. O nagtuturo ko, pwede naman ako magturo na kasinungalingan. Dahil hindi ginagawa ko noon. Pero ano ba? Yung konteksto ng pagtuturo, na dapat ko kayo, ano ba ba yun? Hihilan mo yung mga ano ba? Yung konteksto ng pagtuturo na sinasabi ko sa banal na kasulatan. Brother Timmy, let us read in 3:16 of 2 Timothy that written by Apostle Paul. Ang lahat ng mga kasulatan na pinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, Una, sa pagtuturo. Ano pa po yung pangalawa? sa pagsansala, sa pagsaway. Ayun. Amen? Therefore, meron po palang mga ministry na tinatawag sa simbahan. At yung po pala yung konteksto ng pagtuturo. Anong sabi? Kapatid na JB, kung natatandaan mo, pagtuturo, pagsansala, at pagsuway. Yung ginagawa po ng aming ministry, bago tayo magpapagsimula, ay yung pagsuway. Ano-ano ba? Sa papaanong paraan ba? Meron pa akong isang magkakasabi po, pero kalisyoso ito, lolo. Meron sinasabi, o kita nyo, ang turo ni Kristo pag-ibig. Ba't ganyan ang ginagawa ninyo? Inaaway nyo sila. Totoo ba? O baka chismis na naman po ito. O basahin natin, Brother JP, sa 12:9, o Roma.
dahil meron po itong mga biblical texts o mga biblical references. Hindi po natin self-opinion to. Hindi po self-interpretation dito ng simbahan. Amen? Basahin natin, Brother James, sa 12:9 of Romans. Pag-ibig ba? Ang pag-ibig ay walang pagpapalibabaw. Kapuo ang inyo ang masama at makisanin kayo sa mabuti. Yun naman pala. Amen? Isip pa kayo. Isip pa. Ayun. Therefore, yung konteksto mo pala ng pag-ibig, Lolo, yung magagaling ka sa masama. Halimbawa, ako ay nanuntok noon ng isang tombol nung ako'y masagulero pa. Ginawa sa akin ng magulang ko, ikaw, talagang binumura ko noon. Ito, walang niya ng bata ka. Ba't mo sinagpakil pa ko eh? Sabi ko o ibig sabihin pala, wala nang pag-ibig sa akin ng nanay ko. Hindi, bilang magulang, naiintindihan natin na kaya ano nagagawin sa ating mga anak dahil mahal natin sila. Ayaw natin yung ginagawa nila. Amen? Amen. Ganun rin po sa religion. Pag mali, dapat natin silang mahalin. At yung konteksto ng pagmamahal natin sa kanila, hindi po personal, kundi doctrinal. Bakit? 2 Corinthians 10:4 verse 5. Ano po ba ating mababasa? Personal ba? Suntukan ba? Basahin natin. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaw Meron pa ng sandata. Ito ba yung hawak nila mula mo ng sandata? Basahin po natin. ay hindi laban sa laman, Hindi naman pala laban sa laman. Saan? kundi sa harapan ng Diyos. Hindi sa harapan ni Buddha. Sir. Hindi pala sa harapan ni Buddha. Hindi pala sa harapan ni Manalo. Saan? Sa harapan? Ng Diyos Sa harapan ng Diyos. Paano po? Tuloy. ay may kapangyarihan kumiba ng mga buwa. At siyang gumigiba ng mga malimhaha. Amen. Palangpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Yung pag-iba sa mga maling muta. Ang hindi kong muta ng mister mo, nangaliwa. Kundi, muta ng mga pula ang mga ngaral na nanliligaw na gaya ng pinasa ng verso sa 4:17 of Galatians na magmamalasakit sa hindi mabuting akala. Let us read in King James Version para malinaw, Brother David. 4:17 of Book of Galatians. Pwede nyo pong ilista ito para pag may nagtanong sa inyo na ba't ko ginagawa yan? Meron tayo ito bato sa kanila. Pwede nyo ipaprint, pagpaprint nyo, ilagay nyo sa bato at ipupok nyo. Ito lang. Huwag nyo ipupok at basahin nyo lang. Ano ba ating mabasa, Brother David? They seriously affect you, but not well. Yet, they would exclude you that you might affect them. Diba? Yun ang sinasabi. Hindi ko naiintindihan. Alugin na lang natin. Ano sabi? Meron palang magmamalasakit sa inyo hindi sa mabuting akala. Kaya, para ma-counter natin ito, dahil mahal natin sila, obligado tayong mga Katoliko na punahin sila. Kaya meron tayong tinatawag na apologetic ministry. Meron tayong tinatawag na mga debating ministry. Kaya meron tayong pari sa buhol, si Father Darwin Villano, na hindi pag-debate. Meron tayo sa usapin, si Father Greg Mendes, na hindi pag-debate. At marami tayong mga Catholic faith defender, lalo na sa Luzon, sa QC, at sa Novaliches, na dinidepensahan ng ating pananampalataya. Masaya ba kayo? Yes! Palumbakan niya natin ang ating pananampalataya. Kaya, kung tayo sa pagpasimula ay, sasabihin muna namin ang aming introduction. Dahil baka mamaya tayo yung mag-away dito, mahirap na. Ngayon, mag-umpisa tayo sa isang tema. Ang ating tema ay isa sa mga ipinoprot ng mga Iglesia ni Cristo na may puso, dahil marami nagtitigil ng Church of Christ, merong Church of Christ 1080, merong Church of Christ Pentecostal Missionary, merong Apostolic sa inyong Pentayon, sa Tagalog yun, at meron pa, ang dami ng Church of Christ, kay Joel Villanueva, Jesus is Lord naman, napakadami. Halos lahat sila pinagalanan sa pangalan ni Cristo. Bakit? Dahil may papalabo sa kanila ang ating Panginoon sa Cristo. Alam mo na yan. Papalukin kita sa pag di mo alam yan. Anong magbabasa na sa'yo? Sapagkat may magsisitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta na magpapakita ng mga dakilang tanda. Meron palang iitaw ng mga bulaang Kristo.
sapagkat maraming magsisipa rito sa aking pangalan. Ayun, natumbok natin. Kaya pala na, meron ang dami, meron Jesus is Lord, meron Pentecostal Missionary Church of Christ, napakadami nila. Kaya ayon mismo sa ating Panginoong Hesus Kristo, meron palang magsisipa nito, nagagamit sa ating pangalan. Ngayon, sino ang alam niyo gano'ng sister na pumalit sa pangalan ni Kristo, hindi pa itong iglesia ni Kristo? Yung pala yung sinasabi ni Kristo, kaya dapat pala mag-ingat tayo. Amen? Amen! Ngayon, tupukin natin ang kanilang argumento. Ang kanilang argumento, unang ginabasa nila ay yung versikulo 16 o kapitulo 16, versikulo 18 ng aklat ng Mateo. Ano po ating mababasa? Basahin natin ba rin yun? At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng bato ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ayun. Yan po ang argumento ng napakadami ngayong mga sekta na pumarito sa pangalan ni Kristo. Especially yung iglesia po ni Kristo. Amen? Amen. Bakit? Malinaw na malinaw. Si Kristo nagsasalita. Anong sabi? Ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ang kanilang conclusion dyan, Brother David, at mga kapatid, ay, pinuhin nyo, sino ba ang nagtayo? Si Kristo. Ano ang itinayo? Iglesia. Kaya ano dapat itawag? Iglesia ni Kristo. Ayaw ko lang sabihin, oo, ano? Dahil masakit na po sa kanila yun. Mahalin pa rin natin sila. Dahil tao pa rin po sila. Ano? Amen? Amen. Yan po ang kanilang unang argumento. Ang argumento naman ni Mr. Eli Soriano ay yung nasa 43 ng Isaiah. Ano ba ang mababasa natin dyan? Pachismis naman kami. 43:7 of the book of Isaiah. Bawat tinatawag sa aking pangalan, Bawat tinatawag ko sa kanyang pangalan, who call in my name? Ano, Roy? ay yung aking nilikha sa aking kalwalatian. Oo, yung aking pinagriwan. Ano ba? Yung aking ginawa. Ayun. Ibig sabihin, ang conclusion naman dyan ni Mr. Soriano, kung malinaw na malinaw, tingnan niyo. Mga katoliko kayo. Kasi demonyo. Sila. Hindi ba malinaw na yung ginawa ng Diyos dapat tawakin sa pangalan ng Diyos? Kaya sa kanila naman, iglesia ng Diyos. Wala naman po tayo tungkol doon sapagkat nakasulat naman talaga sa Simple Constitution na merong tinatawag ng mga iglesia ni Cristo. O basahin natin, mas mabuti. O 16:16 ng Roma, ito talaga yung pinong nila. Makikita nyo rin sa kanilang mga araw, yung mga bagong lublog sa kanilang sekta, o makikita nyo, Romans 16:16. Sa kanilang mga tricycle, nakalagay rin, 16:16 o book of Romans. Hindi naman po nila naiintindihan ito. Mas mabuti, i-follow natin at i-resolve natin kung sino ba ito. Amen? O ngayon, basahin natin, Brother Libby, ang 16:16 o book of Romans. Makapatian kayo ng pananalig, binabati kayo ng mga iglesia ni Cristo. Yun naman po na. Paano yan natin madalipin sa mga katoliko? Kung sakaling makakita tayo ng kanilang mga miyembro, magbasahan tayo ng talat. Malinaw naman tayo sinasabi sa Biblia na, o ito, mabatihan kayo ng banal na halin, binabati kayo ng mga iglesia ni Cristo. O ngayon, ang tanong nila, hindi ko nakalagay. Iglesia ng katoliko o iglesia ni Cristo? Ayun, paano yan? Kaya i-resolve natin ngayon para nang sa ganun ay masagot natin sila na may kababahang loob at mayroong pag-ibig nang sa ganun ay mabalik sila sa simbahan katoliko, balakpakan natin ang ating Panginoon. Ngayon, pag-umpisa tayo. Isa pang talata, Brother David. Sa 20:28 o Book of Acts, paborito ito ni Mr. Soriano. Bukod sa mga lalaki niya, sa kanyang paborito, nakikita ng kanya, tatlo yan. Hindi ko na lang paborito, makasuhan tayo. Ano? Tatlo yan. Unahin natin yung 20:28 o Book of Acts. Yan po yung mga ginagamit nilang verses. Ano ba? Sige, mag-dismiss kami. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong tawag na sa kami ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos. Iglesia naman ng Diyos. Ang doktrina ng dalawa na ito, MCGI at Iglesia ni Cristo, kaya nabasa sa Biblia, totoo na. Kung mabasa pa na, totoo
Iglesia ni Cristo. Nabasa natin Iglesia ng Diyos. Kaya naman pala yung Iglesia ng Tinayo ni Cristo. O, di ba? Kamu-confuse na tayo. Binubuo nila tayo mga Katoliko. O, meron pang talata. 1:1 verse 2 of 1 Corinthians. 1 hanggang sa 1, versikulo 2 ng unang Korinto. Ano bang sinasabi? Sa iglesia ng Diyos na nasa Maganda Korinto. basahin natin yung contextually, Brother Levi. O, ulo-ulo, hanggang sa unang Korinto. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Yeso Cristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na aking kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Iglesia ng Diyos. Paano yan? Kung ikaw nga naman nagbabasa ng Biblia, wala kang tayo, talaga mapapaliw pa. Kaya kami sinasabi yung lola ko noon na bago ko magbasa ng Biblia, ginatuwa ako, lola ko noon. Biblia ko, nakapaliw yan. Hindi naman po, patay kain. Pero pag walang kain, patay ko babaliw pa. Kumain naman po kami. Ano sabi? Ang sabi, si Pablo na tinawag na maging apostoles sa kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Sa 20:28 naman ng doa, ingatan ninyo ang inyong sarili at lahat ng kabilang sa kawan na kayo naman na magginawang obispo upang patanin ang iglesia ng Diyos. Dalawa. Last, 16:16 of Book of Romans. Salute everyone with a holy kiss. The churches of Christ saluting you. Anong sabi? Mahal-batian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng mga iglesia ni Cristo. Ngayon, sino ba itong iglesia ni Cristo? O iglesia ng Diyos na tinatawag sa Biblia? Ikaw, sister, may idea ka ba kung sino? Wala. Ano? Baka may chismis tayo dyan. Brother Nicky, ikaw, may idea ka ba kung sino yun? Halimbawa, si Brother Nicky ay estudyante sa Katoliko. Ngayon, pinasahan na lang 20:28 o Book of Acts, 16:16 o Book of Romans. May idea ka ba kung sino yun? Wala. Wala tayong idea. Because anyone can claim a statement from the Bible. Kahit yung chismosa ng kapitbahay, kahit i-claim yan. Kine-claim niya mong ano eh, pagtutong asawa niya eh. Kaya, because we can do a private interpretation. Amen? Lahat pwedeng magtangki ng nakasulat sa Biblia ay tutusan namin. Kung marunong magsalita yun, ayaw magtayo ng sekta. Kaya yung Biblia namin, kung yun ay nagsasalita nakakaintindi, kaya yung ang lingit ang nasa 16 na baka. Bakit? Because we can do a private interpretation. Amen? Kaya, ang gagawin natin, gagamit tayo ng kasaysayan. Gagamit tayo ng mga booklet nila kung sino ba at asan ba yung mga nabasa natin iglesia na sa Biblia. Ready ba kayo? Introduction pa lang yun. Huwag po kayong naanukin. Una, i-resolve natin ang nasa 16:16 o Book of Romans. Tandaan niyo, isimulan ito 33 AD. First century. Ilan? O first century. Ngayon isinulat ng first century. Saan itinayo? Maganda, pasagutin natin ang iglesia ni Cristo. Hindi tayo. Basahin natin sa kanilang pasuko. Pasuko po nila yung binibigay na sa ating mga pare. Nasasabihin, aali daw. O anong sabi? Nasaan ba? O baka may chismis tayo yan. O dito sa, ayan, sa May 1954, sa page 9 ng kanilang pasuko, ano bang atong mabasa? Bien. Alin ang tunay na iglesia? O, may question mark. Merong tanong. Ayon sa kanilang doktrina, alin ang tunay na iglesia? Nasaan? Ang iglesia itinayo ni Cristo sa Jerusalem. Ayun! Sa Jerusalem pala. Inaangkin nila, sila daw yung nasa 16 ng Roma. Saan ba sila itinayo? Hindi, yung iglesia ni Cristo. Saan ba sila itinayo? Sa Pilipinas. Inaangkin nila na sila yung iglesia nasa Jerusalem. Inaangkin nila. Sila itinayo sa Pilipinas. Yung itinayo sa Jerusalem. Galing din ako dyan. Diyan pa lang natin malalaman. Bakit?
basahin natin ito. Dito sa isang pang-aklat kasaysayan, nalagpasan mo, dito, sa New International Dictionary. Yan. Maganda. Hindi opinion ito eh. Ayan. Sa New, ito, ang nakapagbuhat, para makita. Tama nga si Tita Dori, kailangan meron ano. Meron tayo ano. Ayan. Dito sa New International Dictionary of Christian Churches, copyright 1978 sa page 776, ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Ang kulto pala, nakakatakot pala ito. Ano? Tuloy natin. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo. Opo. O Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo na nag-aaki ng Pilipino. Saan itinayo? Pilipinas. Nasaan daw ang tunay ayon sa kanilang pasugo? Sa Jerusalem. Eh di sila na mismo ang pumunta contextually at umamin na hindi sila yung nasa 16 ng Roma. Amen? Amen! Ngayon, hindi sila. Sino? Pasagutin ulit natin ang kanilang pasugo. Sila sasagot, hindi tayo. Anong sabi sa 1988 ng kanilang pasugo? Sa 1988, sa page 9, ano bang ating magbasa dyan, Brother David? Baka naman may bagong chismis tayo dyan. Sige. Ito, basahin niyo po. Pakinggan niyo po. Ayan. Maganda basahin niyo, Brother David. Dito po sa Pasugo, July hanggang August 1988, page 6. Even secular history shows. Sabi, even secular history shows. Tuloy. They are defining between the Catholic Church and the Apostle, leading to a conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Yun Church. naman pala eh. Ang sabi, even the circular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to a conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Ano pa ka natin ang mga ito? Sinasabi sa kanilang palabawasahin na hindi sila ang nasa 16 ng Roma. Amen? Amen. Sapagkat saan itinayo? Sa Jerusalem. Bukod sa Jerusalem itinayo, sino ang nagtayo? Si Kristo. Ngayon, kung si Kristo ang nagtayo, sino namang nagtayo sa kanila? Maganda. May chismis rin natin kaya sister. Ano bang chismis natin? Hindi ka namin sa kanilang registro. Ayan. Sa registro nila, sa Security and Exchange Commission. Anong sabi? Ito, the founders Founders, nagtayo. of this association are Felix Manalo, Amen? And therefore, mga booklet na mismo nila nagsasabi kumaamin na hindi talaga sila yung tinutukol sa 1616 o Book of Rome. Bakit? Una, kailangan natin malaman at mga halili. Ang nagtayo, si Kristo. Itinayo sa Jerusalem. Ang unang namahala, si Kristo. Ngayon, pumasa pa sa kanila? Sabi kayo, hindi sa kanila pumasa. Palampakan natin ang aking Panginoon. Hindi sa kanila pumasa na mismo sila ang nagsabi nun. Bakit? Dahil ayon sa kanilang babasahin, ang founder nila, si Manalo. Ang unang namahala sa kanila, si Manalo. Itinayo sila sa Pilipinas. At bukod sa itinayo sila sa Pilipinas, maliwanag na maliwanag, inamin nila na yung tunay ng Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, palampakan natin ang aming Panginoon. Opinion po nila yan. Ngayon, punta pa tayo sa opinion ng kasaysayan. Pero bago yan, himay-himayin muna natin yung nasa Biblia na mga kalala ang binasa natin kanina. Dahil baka mamaya, mag-iwan po sa inyo ng conclusion. Dahil nabasa na naman natin, Iglesia ni Cristo. Tapos mamaya, nabasa natin, Iglesia ng Diyos. Isa lang ba ito? Yes, isa lang po ito. Dahil ang tinayo po ni Cristo na binasa natin kanina sa 1618 of Book of Matthew is singular. Hindi po plural.
Bakit singular? Itatayo ko ang aking iglesia. Hindi mga iglesia. Isa lang ang kanyang tinayo. Ngayon, anong tawag doon sa mga iglesia? Kanyang itinayo. Una, tinawag ito sa 2028 na gawa. Masahin ulit natin, Brother JP, para makarepay ulit sa ating mga isipan. Maski sa akin, dahil natututo rin ako sa ating mga sinasabi. 28 of Book of Acts. O 2028, basahin ulit natin. Ang ating sumong kalabasa. Chickball. Okay. Ito ay, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanya'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos. Ayun. Una, tinawag itong iglesia ng Diyos. Ngayon, iisa lang ba yung iglesia ng Cristo, iglesia ng Diyos? Sa ikaliliwanag ng lahat, yung Diyos po na tinutukoy dito, yun po ang ating Panginoong Jesucristo na nagtayo ng simbahan na yun. Kaya tinawag na iglesia sa Diyos o iglesia ng Diyos. Sino yung Diyos na yun? Dako naman tayo sa argumento ng iglesia ni Cristo. Kaya, magtataka kayo, hati po ang paliwanag ng MCGI at ano dito eh. Kung sa kanila kayo makikinig, magkakaroon talaga ng contradiction sa Biblia. Bakit? Dahil unang-una, hindi naman kasi sa kanila nagdaling ang Biblia. Kaya, kahit parang pumulot lang ng pantay butas, isinuot na lang kahit hindi kasa sa kanya, ayun, magtalus-lus tuloy. Ganun rin, biblical speaking. Kumuha ka ng mga ano sa Biblia, hindi mo naman iintindi yung konteksto, magkakaroon na ng contradiction. Ganun po ang nangyari sa dalawang sekta na yan. Yung isa, kinuha yung Churches of Christ. Yung isa naman, kinuha yung Church of God. Yung pala totoo, ito rin ang totoo. Nagkaroon na ng pangdaan sa Biblia. Kaya tuwan-tuwa ang mga Muslim sa atin. Bakit? Because they have no authority to preach. Wala silang otorisasyon magbasa ng Biblia. Amen? Dahil galing ang Biblia sa simbahan Katoliko. Ang nag-compile ng Biblia ang simbahan Katoliko. Basahin natin sa kasaysayan, year 405 AD. Sino ang nag-compile? Sino ang tumo? Pupunta tayo dyan. Ito noong 405 AD, Pope Damasus and Saint Jerome. May manalo ba? Wala. May Soriano ba? Wala din. Kaya makikita nyo, sa kanila, kayo maniniwala, magkakaroon talaga ng katatawanan sa Biblia. Kung sa kanila. Pero sa ating mga Katoliko, klaro-klaro mga kapatid, walang magkakaroon ng contradiction, hindi magkakaroon ng error, sapagkat tayo ang may mga bumasa. Because the Bible is a Catholic book, not a Protestant book, palakpakan natin ang aming Masaya ba kayo ngayon? Antok ba kayo? Kami kapitol, kami tayo. Ngayon, kung ang Biblia ay Katolikong libro, may karapatan ba sila magbasa? Wala. Kung ang Biblia ay Katolikong libro, may karapatan ba silang mag-interpret? Wala. Dahil pag sila nag-interpret, pare-parehas tayo may palo sa buwet, palampakan natin ang aming kaya paliwanag eh, na yung Church of God, yung subject of the sentence po ng God doon, yun ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung Church of Christ and Church of God, na sinasabi sa Biblia, isa lang po yun. Ang itinayo yun, first century. Ngayon, kung itinayo yung first century, maliwanag na maliwanag, saan itinayo? Sa Rome. Sa Jerusalem. Sa Jerusalem. Ngayong sa Jerusalem itinayo, anong nangyari doon sa iglesia na sa Jerusalem? 28, 19 ng Mateo. Kapatid na TV. Baka mamaya, nandiyan lang pala sa labas. Umanin na tayo. Dahil dito, magsiyaon ka kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng mga bansa. At sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, yung utos pala, doon sa iglesia itinayo sa Jerusalem, mangalan sa bawat bansa. Kailan nangalan? First century pa lang nangalan na. At walang iglesia nangalan kung first century, kundi si Pang Katoliko lang. Masaya ba kayo? Yes! Ito, masaya pero malungkot. Masaya
Church of God in Corinthians. Na ayon sa kailan na naturuan ng mga apostoles, anong ating mababasa? 9:31 ng gawa sa Sagrada Biblia, kapatid na JP, para madali natin maunawaan, ano po ba yun? At sino ba yun? Dito sa Spanish Bible, 9:31, Las Iglesia Católica Apostolica Romana. O Iglesia Católica Apostolica Romana pala, yung simbahang nanganak ng first century na tinawag na Iglesia ni Cristo at Iglesia ng Diyos. Amen? Hindi panampakan natin si Lord. Mali ko pala, yung Church of Christ and Church of God, pagkatapos pala manganak, ayon sa final na naturuan ng mga apostoles, tinawag pala sa 9:31 of Book of Acts na Iglesia Católica Apostolica Romana. Amen? Kaya malinaw na malinaw. Wala nang confusion sa atin po. Pwede na natin i-chismis dito sa lahat. Ay, di ba na bugos? I-chismis dito sa lahat ng business mo. Ituro ba yan sa lahat ng bansa? Kaya, kung napakita natin ito, meron na tayong pag-counter sa kanila. Wala nang gulo sa ating utak na sino ba itong Iglesia ni Cristo na ito? Sino ba itong Iglesia ni Diyos? Bakit yung kapit-pakit namin nila sa ito? Hindi pala. Ayon pala sa final na naturuan ng mga apostoles, yung po pala ay tinawag na Iglesia Católica Apostolica Romana, kasi naman sinasaglayunan ng ating katisismo. Basta tayo ng Catechism of the Catholic Church 8:11. Ito po doktrina po ng ating simbahan ito para mawala na talaga ang confusion sa ating mga. Medyo ba? Ayan, ano ba sa kapatid na David? Dito sa CCC 8:11, this is the soul, Church of Christ, which in the faith we profess to be one, holy, Catholic, and Apostolic. Malinaw, this is the soul, the Church of Christ, which in the creed we profess to be one, holy, Catholic, and Apostolic Church. Malinaw, palampakan natin ang ating simbahan. Yung first century pa lang na unawaan na natin ito. E ba't hindi natin alam? Bakit? Dahil ang inuuna natin, chismis. Ang inuuna natin, sabon. Ang inuuna natin, daldalin yung kapit-pakit yung natin ang bro. Sa mga kabataan naman, ang inuuna, TikTok. Ang inuuna, etc. Kaya kung kinalang, nandito tayo sa Open for Christ na unawaan natin ang doktrina ng ating Panginoon sa Kristo. Ngayon, punta naman tayo sa kasaysayan. Kung yung iglesia na yun, sa Biblia na tinawag na iglesia ni Cristo, iglesia ng Diyos, ay, yung pala ang iglesia Katolika, ulitin ko ang tanong, saan hindi na yun? Sa Jerusalem. Para maklaro, kumuha tayo ng mga chismoso dito sa mga motor ng aklat ng mga nagsusuri para mapapamahalan pa ang alis natin kasi baka mamaya self-interpretation. Baka mamaya focus. E di kumuha tayo ng mga historians mismo na mga matatalino pa sa atin. So pagka ako, drop out ako eh. Di kumuha tayo ng guro. Dito po sa kasaysayan, sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287, ano ba ating mababasa? Tuloy. Roman Catholic Church. The history of the Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem. Almost 2,000 years ago, about 120 persons were gathering there. The church described to be the society that Jesus Christ founded. Amen? Kaya kasaysayan na mismo ang nagsaad na yung iglesia palang itinayo sa Jerusalem, yung pala ang iglesia Katolika at that society founded by Jesus Christ. Ngayon, kung founded by Jesus Christ, anong nangyari? Ulitin natin, nangalan sa bawat bansa. Kaya naayon sa paso natin, tuwing mahal na araw, magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at aralan ng
Chismis. Nasaan? Sa lahat ninyong nasa Roma, Nasa Roma na pala. Tuloy. mga iniibig ng Diyos, tinawag ng mga banal, o sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesus. Amen? Yung nangyari para sa iglesia na sa Jerusalem, na yun ang Catholic Church, nakarating para sa Roma. Ngayon, pagkatapos makarating sa Roma, nakarating sa Espanya. Ngayon, anong nangyari doon sa iglesia na sa Espanya? Na siyang gikan sa Jerusalem o galing sa Jerusalem? O basahin natin, the Philippine a unique nation, Tysonia recited sa page 123. The greatest legacy of Spain to the Philippine people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Oh, Strangely, this religion was Christian in origin, being founded by Jesus oh, Christ. nasumpo. Amen? Ibig sabihin, yung galing sa Jerusalem, nakarating sa Roma, at yung nakarating sa Roma, nakarating sa Espanya. At yung nakarating sa Espanya, nakarating sa Pilipinas. Ngayon pala ay simbahang Katoliko at ang nagtayo ang ating Panginoong Jesucristo na ayon sa ating katekismo, yun ang tunay na Iglesia ni Cristo, ang Iglesia ng Diyos, palalapakan natin ang ating At yan po ang pangalawa na nakapagbigay liwanag sa akin, kaya ako nakibalik sa simbahang Katoliko. Na yung dating iglesia na kinasusundan ko, sinasabi kong wala sa Biblia, nasa Biblia pala, at hindi lang sa Biblia, kundi nasa kasaysayan pa. Kaya ang pangako ko sa Diyos, hanggang ako'y may dila, ito ay isasampit ko, nang isasampit sa lahat ng mga tao upang maunawaan nila. Kaya awa tulong ng Diyos, nauna po ang ating conversion. At una, ito si Kapatid Nalibi, ipakilala natin ang chick boy nito. Ayan. Sa po ay lang ng sinay. Ikwento mo ang iyong istorya, Kapatid Nalibi. Ayan, ako po si kapatid na J.P. Garopo. Ako po'y nakita ng INC o ano, talaga. Kaya lang po ako po'y hindi na, ang aking unang religion sana ay Catholic Church. Gusto ko na kumalim sa Catholic Church dati. Kaya lang, sabi ng magulang ko dahil sila ay sila, mga andun nga ako, may bayad daw yung binyan. Dito na lang ikaw, walang bayad sa INC. Kaya, inoktrainahan ako doon ng 25 days. Kumanga naman ako sa ministro kasi puro talata yung nilalabas. Kaya nga, namabasa kanina sa isa-18 ng Mateo, nagtatag si Cristo ng simbahan. At sa mga isa daw, yun ay Iglesia ni Cristo. At di daw Katoliko. At tinanimatin ako na ayun silang iba ang naliligtas. Sa labas ng Iglesia, ano na, impiyero na lahat yan. Kaya naging timidyan naman po nila ako. Pinaglaman ko yung pananampalataya nila sa TikTok. Sabi ko sabi ko naman sa mga tao, punta kayo sa INC, papuntalit na kayo kasi may impiyero. May impiyero kayo dyan. At pinaglaman ko si Cristo yung tao lang. Hindi Diyos. At yun naman ay unawaan ko na kakontra ng Biblia. At ang binabasa naman nila dyan, yung mga kapatid, yung nasa auto ko ang tanong babasa yung ministro. Tanong mo ang pinagsisikapan yung patay. Natao! Natao! Kaya si Cristo tao na. Pinag-Diyos na. Natao na nagsasaysay sa inyo ng pagkakulang. At naunawaan ko yun na si Cristo pa rin hindi na tao, kundi Diyos din. Nung nalipat ako sa MCGI dahil may isang mga kangaral. Tagaligan ako kay Soriano. Kung kilala niyo yun, si Mr. Soriano. Kaya doon ako natuto ng mga talata na isa puso ko.
Kaya na, umaamin na ako sa kanila, nagpatoktrina din ako doon. Sinabi ko sa mga magulang ko, nung pagkasabi ko sa mga magulang ko, galit na galit. Yan ay kasi Soriano, ano yan, paligyan, ano yan. Ano yan, malakas sumatake yan sa simbahan, sa iglesia. Ano yan, pag nasumama ka niya, lumayas ka sa bahay. Pag ginawa ko naman po, pinatuloy naman po ako dun sa lokal ng NCBI. Doon muna ako na dahil napilitan ako na umalis sa bahay. Dahil may nakapagsabi sa akin sa Biblia daw sa Mateo, ang mga talataya ba? Ang nagmamahal ng higit kay sa akin, sabi ng Diyos, ay hindi ka dapat sa akin. Ano? Ang nagmamahal ng higit kay sa akin sa kanyang magulang, ay hindi ka dapat sa akin. Kaya umalis ako sa bahay. Ayun lang ha. Nakilala ko si Brother sa MCD ay nagpatuloy kami. Dahil nga iba na yung iba kayo ng mga maalala sa MCD ay si Daniel Rason na realist ko din na parang mali na ito inaanin ng konsepta. Nung doktrina lang palang galing Soriano kasi yung nag-doktrina. Tapos pagka nakaanin ka na si Daniel Rason na-realize ko naman dito kay Daniel Rason, bawal na yung debate sa kanya. Ano na lang tao, di ba? Pwede naman daw yung debate mo. Hindi ka na magsasalita, wala nang sabihin. Debate kayo, hindi kaya nga ilulugaw. Kasi doon sa MCBI, ano lang, puro rulers, hindi kasama debate. Ayun nga, hanggang sa si Bro Jared, nakadebate niya si Bro Paul, sa tema ng Mother na kapag kanina. Doon ako naniwanagan ng mga kapatid na talagang si Santa Maria ay ina ng Diyos. Dahil kung hindi ina ng Diyos si Santa Maria, si Jesus Diyos. Kaya pag maliwanag, si Santa Maria ay ina ng Diyos. Ayun. At ako yung nagpapatuloy sa simbahan ng kamatayan ng mga kapatid. Ayun po ang story ko. Salamat po, kapatid. Isunod muna natin, tapos kasi kung kaya namahinga muna. Meron tayo po sa bahay, ewan ko, kulang pa ako sa ligo, ano eh. Meron na ako. At isunod naman natin ang ating formado. Ang ating isa pang kapatid na naliwan natin rin buwan ng ating ministry, si kapatid na Herbie Salweta, ang ating magiging chick boy rin. So, bye. Ikwento mo naman ang iyong maiging conversion story, Brother Kirby. Balik na ako, sige. Pagkakulang natin si Brother Kirby. Maraming salamat sa pagkakataon ng mga Janet. Magiging na sa amin. Hindi ko na po pagkakalin na. Nagsimula po kasi nung pandemic po ay nag-away kami ng kapatid ko. Sinumala ko na po nung bago ko yung iyak po ako nang kasi nakapanood ko rin po nung bata pa ako nung elementary po ako noon ay mga Superbook series, tapos tuwing Holy Week yung mga Bible series po. Kumbaga nagkakaintiyan lang po ako kung ano po nilalaman doon sa Bible. At binyalang Katoliko po kami magkakapamilya, pero hindi po kami ganoon maraming alam sa mga Biblia. Kumbaga nakakisnan po namin pananampalataya po noon. Napansin ko po ang aming tatay ay nagbabautismo ulit kahit sa binyagang Katoliko kami kasi di ko po nung maintindihan. Pero tumatak po sa akin nung grade 7 po ako ay yung mga natanggap bali sula po ay nakatanggap po ako ng mga pamasko ay pinabili ko po yun ng Biblia online.
po, nabasa ko doon, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God. Kumbaga po, ang naging bataya po sa akin nun ay bakit siya nung nagpabautismo. Kasi nga po, nasusulat po yung subukop dyan, na sabi ko po kanina, kinausap ni Jesus Christ si Nicodemus, subukop po, ay tumatak po sa akin na magpapabaptize na rin ako. Pero tumagal po noon ay nag-share na po ako ng at sumasali po sa mga Christian group chats online po. At hindi rin po ako masyadong natututukan at hindi po strict ang aking mga pagkulangan. Hindi ko po masyadong masabi kung liberated, pero ano lang po. Kasi yung time na yun, naging mahirap po. Napansin ko, naging mahirap yung buhay nung ako'y naging Kristiyano. Kasi nung naging serious po ako, mas lalo dumami yung mga tukso sa akin. Kumbaga, nanood po ako ng mga adult content at kahit na gano'n, naghihirap na napansin ko na gano'n ay yung nagsisi po ako kay Jesus Christ noon. So, kung puso ko at yung mga nabasa ko sa Bible, na puno ko po yun, pero po, nilalagay ko po sa notebook. Pero nung lumaki na po ako, hindi ko po na napapansin nung bata pa ako, ay kung ano naman ang mga congregation yung mga nasasalihan ko. Born again, Baptist, SDA, mga Sabatista po. Pero natin, kumbaga kinukuha na po din yung mga knowledge, yung mga wisdom. Kasi po, gusto ko na magbuhay bagong tao at yung pinagawa yung sinabi ng kapatid ko po, no, tungkol po sa Mobile Legends. At hindi po ako na-satisfy na ibang account yung gagamitin. Kailangan po kasi kami ng cellphone noon at ibang account kasi pag mayroong mga account doon sa isang email, pag natalo mo, bababa yung account. Kung napansin ko doon na hindi na worth it yung ilalagay ko sa sarili ko sa mga makamundong bagay na masaya, na contemporary lang siya. Kumbaga doon ako parang namulat yung filosofiya ko po. Kahit na sumurang edad ay naging kasangkapan para nandito ako ngayon. Bali, nangyari po noon, napuno ko po yung devotional note ko. Tinuturo ko sa sabi niya, may method pa sa pagbabasa ng Biblia. Kung tawagin ay SOAP method. Yung S po ng scripture, yung O, observation, yung letter A, application, at yung B, prayer. Susundan ko po sa noon at sinishare ko na rin po sa online, sa aking Facebook. Kumbaga, pag matagal mo, nanonood na rin po ako ng mga godly content, mga Christian influencer. Kumbaga, nag-build up na yung kalaman ko po noon. Hanggang sa pagtunto ko ng first year high school sa San Pedro po, ako po ay nag-aaral sa private paaralan. Yun po ay Catholic school. At hindi ko na namalayan, pinagaling na anak ko po. Kasi habang po ng patagal, nagbabasa ako sa 4:24 ng 1 na ito sa Espiritu dapat isabay sa katotohanan. Kumbaga ito sa Espiritu, tinupo din natin yung mga repulto, imane. Kumbaga wala na pong size na yun para mag-bow down, mag-pray. Kasi pinagutos ng Diyos sa putos na huwag kang gagawa ng lakaan at huwag kang nakarin mo Diyos sa kaliban sa akin. Tawagan po yun, nag-share po ako ng mga gospel online at nagkakaroon po ako ng mga ibang, nag-exchange value na po ako sa ibang mga Christian din at may nakakamit na rin ako ng mga iba din mga congregation kasi di ko po naiintindihan natatid din nung pagka-moving out ko po ng high school ay nagsimula po nung bakasyon ay may pumunta ng mga saksi ni Jehovah. Nag-take po ako ng doktrina nila at meron pa pinadalog sa akin sa cellphone na app kung tawagin ay library. May sarili silang sari ng Biblia. Kahit na nabasa ko doon, bawal magdagdag, bawal magbukas, hindi ko po pinapakinggan yung sinasabi ng ilang mga tao na ito mga Joey, may paniwala. Kumbaga ako mismo sa sarili ko, ginalang ko. At hindi ko po kalayan, nagugulo ang isip ko kasi marami po ako napasukan at in-observe, pero hindi po ako sumapansin kung ano. Nangyari po, may inibitahan akong kaibigan na pumunta kami sa Kingdom Hall nila, in-observe ko, pinansin ko kung paano sila manalangin at sumampas sa Panginoon. At
iba yung pangalan na Jehovah po. At nung pagkatapos ko nun, tinanong ko na, kasi po, hindi ko sila nagtiwala sa doktrina ng mga Katoliko na tawagin ay Holy Trinity. At tinanong ko po doon na, bali kasi, ayon sa referensya, nabasa ko doon sa Book of Job, dito Book of History, sabi ko, may tinuro po ba si Jesus Cristo na pangalan ay Jehovah sa mga tao o apostles? Sinagot niyo mo nun, wala. At yung Holy Spirit ay force, ang nangyari ko nun, nagduda na ako, umalis na po ako nun. At kasi po dito, ay may di po ako manood ng mga documentary movies at naging abis ko po yan. At napansin ko po doon yung, lalo na po yung mga Tagalog movies, yung mga Indraluna, ay napansin ko doon yung movie ng Felix Manalo. Napanood ko po sa yung full movie doon at na-inspire ako na puntahan yung kapilya nila malapit doon sa amin. At napansin ko doon, pumasok ako, magkaiwala yung upo ng babae at lalaki, which is maganda at iba yung mga nila. Nagbatik ako ng doktrina at napasok ko doon, katulad nila sa Yesu Cristo ay tao. At simulat na may kaibigan ako nakilala ng elementary ay para malaman yung pananampalataya nila mga Mormons ay nangyari po. Katulad nila sa Europa, nagbatik ako ng doktrina at tinuturo naman daw nila na tayo magiging Diyos. Pag tayo naman tayo kahit na tinuturo na o hindi tinuturo ng simbahan. At sumunod po nun, Mormons ay yung grade 11 ako, nagugulo na po ako nun. Kasi po, ibig sa gumawa ko ng mga second ay nag-uusap ako sa iba't ibang congregation. Tumatakasisip ko doon na ano naman talaga yung gusto kong sa buhay. Yung naalala ko doon, yung bubautismo ng aking tatay ay sinimulan ko, dinala niya ako at magulubot ako sa baptist sa Church of Christ. Dinala niya ako sa baptist kasi meron po siya ng pamphlet na dala-dala at meron doon pastor na nagtuturo sa akin nung pandemic, nung bata ko, naalala ko nun. Kasi sabi ko, doon na lang, pero nang pinabukasan, may napansin ako kung mga born again na malalapit na nagpabautismo na sumusunod din kay Yesu Cristo na relationship with God ay sapat na. Doon po, tumagal po ako doon na sumamba kahit na nagsisimba ako sa aking pananampalatayang kapisnan, yung Iglesia Katolika, ay yung pagtatagal po noon ay napansin ko po sa kapatid niya sa TikTok kasi doon po ako nag-share ng mga gospel online at napansin ko na naipag-trigate siya at doon sa isang Christian group chat ay napansin ko kasali rin siya at doon ka natinig yung opportunity na maipagkita sa kanya na ginakatikais na ako at marami akong hindi natutunan lalo na yung sa larawan ay pinag-uubos ng Panginoon pumutang na lalo na King Solomon na tinaraw ko na nila na umumit ng larawan at yung mga rosary po ay nasa Bible at yung purgatorio lalo sa Spanish Bible. Kumbaga maraming po sobrang dami ko na pasukan ay pinatingin ako ng magulang ko sa psychiatrist at hindi ko na po na nakayanan na kahit yung sa school ko nakapekto, tinanggap ko na rin po na graduate ako lang pero hindi ko rin po akalain na kahit na doon ay sinamantala kong nag-inibila niya ako sa kanilang seminar sa Kabisayaan o Isus Club. 3 araw po na yun, nagagawa ko kay bagong tao at nakasaksi po ako ng debate. Pagkatapos noon, nakasama ko yung mga dati ko napapanood ng mga Catholic faith defenders sa dating pastor, si Brother John Duarabado. At sa isa dun sa mga debate doon ay yung ina ng Diyos at yung nag-inspire sa akin na na kahit na baka mga pagtalo ay wala po akong tutulog kasi po tinuro-turo ng simbahan at tinuturo din po sa Bible na hindi dapat talangin at questionin. At pagkatapos ko noon ay nakasaksi yung debate ay hindi natutunan ng mga protestante, ng mga SDA, Baptist, ng mga tema ng mga Katoliko defensor. Nakasama ko sila noon sa Naga, Cebu. At hanggang ngayon po, yung top po namin sa Beckett ay magsabi ko po na kahit paano ay
sinabayan ng Panginoon, naging instrumento bilang kabataan, maging ilaw sa tao. At hanggang ngayon po, kahit na nagka-problema, yung sinabi niya na makamag-isa nagdadala na speaker, piniplay yung mga video niya para lang may sa Duay Catholic Doctrinal Exposition. Ay doon ko naisip ng profession of faith sa simbahan at ibalik na talaga at talikuran yung mga sinumbahan ng mga congregation. Kasi nabasa na doon sa Book of Matthew, letra for letra, na quotation ng Bible by Church, that churches yung sabihin, isa lang po talaga ng Panginoon sa Kristo at kinatuparan doon yung 8-8 na ko ay kasaysayan ng Iglesia Apostolica Katolika Romana hanggang ngayon ay sabi ko, kailangan ko pa ng gabay at gabay na tututo sa kanila ay paglaban ang katotohanan dahil kung pagkatotoo tayo, mas sarap sa tao na sabi ng katotohanan. 8:36 ng 1. Ayun po, at God bless po mga kapatid. Salamat sa iyong pagpapasyon. Ay, nandito po ang ating mga converted. Bago po tayo makapagpapos, nandito po si Ida Dory, panampakan natin. Question na lang sa lupa. Thank you, Brother Jared. Pwede tayo mag-open forum. Meron pa tayong oras, di ba? Anong oras na ba? Okay, so 10 minutes. Okay, mag 9 o'clock, meron tayong 10 minutes. Question. May question tayo? Maraming salamat mga kapatid sa kanilang paligaya. Question ko lang po dahil sa ayun po. So ang question ko lang po sa mga kapatid natin. So ngayon po naliwanagan na po kayo sa yung pagbabalik sa ating pinaniwalaan ngayon na Iglesia Katolika. Paano nyo sinusuportahan ngayon yung gamit mo yung paniniwala? Paano nyo sinusuportahan yung mga mahal nyo sa buhay para makahayap nyo dito, no, sa paniniwala nito sa Iglesia Katolika? At paano naman kayo kayo sinusuportahan ng mga mahal nyo sa buhay? Una po, ang aking mga magulang talaga ay mga Katolik talaga. Ang aking lola, doon ako lumaki dahil piniriyan ko ng aking magulang, umagas na. Umalis na, nagkasawa ulit. After mag-iwalay, may asawa na naman. Dalawa. After mo, meron na naman isa. Kaya doon po ako lumaki sa aking lola. At sila po ay mga nalilungkot na Katoliko noon. Kaya wala po naging problema nung ako po ay bumalik. Susuportahan po kami sa isa't isa. Minsan kinakatigay po sila, pag magsisimba sila, ituwan po sila yung pag-umpisan, kung paano ang tamang pag-umpisan, ewan ko lang po dito kung ito may mga problema. Yun po, nagkakaroon po ng problema nga ako pag uwi ako sa bahay. Mag-aaral ako ng aral ng simbahan. May umulong.